morning po mga kababayan. Ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is November 13, 2025 at tayo ngayon ay papunta ito. Tayo ngayon ay papunta dyan yan dito yan sa may dito na tayo sa NAIA Terminal 3, Barangay 183 Pasay. At dadalhin po natin yan sa may S Residences Tower 1 and 2 sa may Mall of Asia Complex, Barangay 76 Pasay po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission po. Wala po sa ating mga kasamahan. Ako po inyong insider, Carlo Mateo. Rally ng Iglesia ni Cristo pagpapakita ng pwersa ng mga Duterte at Marcos government ayon sa isang political analyst report mula kay Luisito Santos Heredia. Paniniwala isang political analyst na ang 10 araw na rally kontra katiwalian ng Iglesia ni Cristo ay pagpapakita ng pwersa political ng mga Duterte laban sa pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay R.J. Aguirre, assistant professor ng Department of Political Science sa Ateneo de Manila University, ang rally na gagawin ng INC sa Rizal Park ay pagpaparamdam ng kanilang kahalagahan at pagkapansa naman ang ipapal ng simbahang Katolika sa mobilisasyon ng taong bayan sa issue o laban sa issue ng flood control. Aniyang pagbigay ng bagay ng kanilang pagtaya sa presong kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa pangunan sa 2028 election. Samantala, una naman sinabi ni sa pang political analyst na si Ronald Yaman ang pagkakasita ng mga suporta ng mga magnanakaw at mga tangkot sa CCK na tumingin sa katiwalian sa pagkilos ng Iglesia ni Cristo. Ako, Luisito Santos sa GMA Suka Radio sa Global 3. Tama! Mahigit na 20 milyong pisong halaga ng iniinalang Shahuna sa Magna sa bypass operation ng PDE sa Tansa, Cavite. Report naman mula kay Olan Olan. Dahil sa 20 milyong pisong halaga ng mga Shabu ang nasabat ng mga tawan ng Drug Enforcement Agency of PDEA sa kanilang pinagdang bypass operation sa Tansa, Cavite. Arestado sa nasabing operasyon ng ibang drug suspect na binirala sa mga alias na Arafat, Yul, Jaime, Mama at Linda na nagpamanga suspect sa parking area at isang fast food chain sa Caseros Soriano Highway, Barangay Tahog, Bulan, sa Tansa, Cavite. Nakuha mula sa mga suspect ang nasa 10 kilo na combination na nakalagay sa isang kulay brown at 2 kulay pulang plastic pack. 2 kulay ng mga suspect na ginagamit kombinado sa kanilang operasyon at Google Money. Kung bago po na lang ako ganda ng isang tapla sa mga suspect. At kung nagpolo na siya na isusuran ng pagkakot. Double B Insider kasama si Carlo Mateo. Maraming salamat sa ulat mo na pagkasunod na balitang kuya mga kapuso. Dito lamang sa Double B Insider. Ilang araw na po mula nagdaralasa ang Super Typhoon Uwan at available pa rin o hindi gumagana ang nabilidad sa Gata 69 kV line. Batay ito sa aviso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP as of 1 p.m. Apektado rin ang mga customer ng Mountain Province Electric Cooperative at Mendes Electric Cooperative. Samantala na ibalik naman ang servisyo ng pasado alas 11 ng umaga.
pa mga na-recover ng mga damit o yung mga ilang mga kagamitan na maaaring magamit pa. Pero iba ho wala talaga, hindi malaman kung saan pupulutin sa nahanapan yung kanilang mga kagamitan. At mahalaga po yung pagtutulungan sa mga ganitong panahon, lalong-lalo sa ating mga Pilipino. Kailangan yung yung pagtutulungan ng magkakapitbahay. Ako yung kasunod na mga lugar o lalawigan hindi naman ganun na naapektuhan. Sila naman yung susuporta. Ganun tapos yung mga probinsya ganun ang ginagawa. Pero po natin, alas 9:08 na po ng gabi mga kapuso. Mamaya meron po tayo makakamalaya mga kapuso at malaman po natin ang ilang pang ginagawang effort ng ating hong gobyerno para po maabot itong mga lugar dahil meron pa yatang ilang mga bayan-bayan dito po sa ating lalong-lalo na dyan sa area ng Northern Luzon o eastern part ng Luzon ang hindi pa rin mapasok po dahil nga sa hirap yung madaanan o marami pang mga nakahambalang. Ayan, malalaman po natin na maya-maya po lamang. Epektibo naman na bukas magkakaroon ng balasahan sa hanay ng Philippine National Police. Si Police Brigadier General Wilson Sueta ay maililipat sa PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG mula sa Directorate for Information and Communication Technology Management o PNP-DICTM. Si Police Brigadier General Elias Armata maililipat naman sa PNP-DICT mula sa Police Regional Office 9 o Zamboanga City. Police Brigadier General Edwin Quilates mapupunta sa PNP Region 9 sa PNP o mula sa PNP Drug Enforcement Group o yung tinatawag po nating PDEC o PNP Drug Enforcement Group. Police Brigadier General Elmer Ragay itatalaga sa PNP Drug Enforcement Group mula sa Office of the Chief PNP. At Police Brigadier General Salvador Alaquiang mapupunta po ito sa PNP Explosive Ordnance Disposal and K9 Group o PNP EOD K9 mula sa Police Regional Office 8 o PRO Eastern Visayas. Si Police Brigadier General Leon Rosete ilalagay sa Police Regional Office 11 o PRO Davao City. At mula sa Personnel Booking and Accounting Unit, Directorate for Personnel and Record Management. At Police Brigadier General Joseph Arquilles itatalaga naman sa PHAU mula sa Police Regional 11. Ayan po meron pa mga ilan mamaya basahin din po natin mga kapuso. At tulad po ng ating nabanggit po kanina, malaman po natin ang ilang mga hakbang na ginagawa po ng pamahalaan para po maabot yung ating mga kababayan. Lalong-lalo na doon sa mga nakalipas na araw, may mga nababanggit na mga isolated areas. Mga hindi pa maabot o hirap na maabot, hirap na marating ng mga tulong. Nasa ating linya na po si Philippine Air Force Colonel Maria Cristina Basco, ang pinuno ng Philippine Air Force Public Affairs Office. Magandang gabi po, Colonel Maria Cristina Basco. Maraming salamat po. Welcome sa Double B Insider. Magandang gabi po sa lahat po ng tagapakinig ng Double B Insider at sa inyo po, Sir Carlo. Magandang gabi po. At una-una, maraming salamat po sa pagkakataon ito, Colonel Basco. Colonel, una-una, kumusta na po ang mga hakbang na ginagawa ngayon ng Philippine Air Force? Meron pa ba tayong mga lugar, sabihin natin, yung mga hindi pa rin mapasok, hindi pa marating na mga lugar? Opo, naka-red alert po tayo, sir, hanggang ngayon, yung ating mga armed forces actually po. Kasabay po ng ibang miyembro ng yung Philippine Air Force, yung ibang uniform service. Marami pa po tayong areas, sir, na hindi po maabot actually. Kanina nga po na-discuss na po namin during our meeting po. At yung iba pong mga, particularly po yung ating mga tactical operations wings, particularly po sa north,
sa which is doon po sa may Baguio, La Union area po, sa Aurora, and then dito po um, sa may Solco po, dito sa Lucena area po, and then also dito sa may, even sa Cebu, marami pa rin po silang identify na areas na kailangan pa rin pong ma-reach pa po. Opo. So anong plano po ba sa ganitong pagkakataon po, Colonel Basco? Papaliparan po ba ng mga choppers o ano yung mga ground troops pinakailan magtulong-tulong na para maabot po yung ating mga kababayan? Yes po, sir. So, in line po with, in coordination with the local government units po, ang ating mga tactical operations wing ay nakikipagtulungan para po ma-identify nga po kung ano po yung mga priorities na mapupuntahan po natin. And also po, even with that, tuloy-tuloy pa rin po yung mga operasyon ng ating mga land units or DRTU teams po sa sa search, rescue, and retrieval operations po, particularly po dito po sa Cebu area, and yung mga repacking po, yung mga relief goods, pagtitipon-tipon po ng relief goods. Actually po, sir, dun po talaga na po ang Air Force, nag-open na po tayo dito sa Villamor in coordination with OCD ng area para po malagyan po ng relief goods for transport, and also po dun po sa Clark Air Base. Aha. Opo. So mula po doon, kumbaga mula dito sa Metro Manila, ililipat papunta ng Clark o Cebu ganyan. Tapos ililipat ulit doon na sa mga matutukoy pang mga lugar na hanggang ngayon ay isolated. Opo, sir, tama po. Actually, po, sir, meron po naka-preposition dito sa Villamor. Meron na rin po naka-preposition sa may Clark Air Base na para po ayun po yung mas mabilis po maka-reach po doon sa may bandang north area po. Sa katunayan na po, meron nga na po tayo doon from DSWD 9,999 boxes of family food pack. Nasa na po nakapwesto po sa isang hangar po doon sa may Clark. Samantalang dito rin naman po, meron na rin po naka-preposition dito po sa Air Base. Dito sa Taiwan, yeah, perfect, perfect. Yes, sir. Thank you, thank you. na-drop na natin sila. Maraming salamat po. God bless po.